Sino ba yung di nakapag-ano kahapon pa? Jamie, nakapag-ano ka ba? Ay, Tita Susan mo na daw. Sige, Tita Susan mo na, tas ikaw, Jamie. Kasama ba 66 books? Wag mo na po, Tita, mamaya pag may extra. 77 books daw, Tita. Sige po, yung verses mo na po. Sige, 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at nasasangkapang lubos ng sa lahat ng kanyang mga gawa ay mabuti. John 3:21 and 16. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay upang malinaw na maihayag ng kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, grabe transition ni Tita Susan. Sige, thank you po. Jamie, ikaw. Tas Yana. 2 Timothy chapter 2, tama? 16. Ay, di nagme-memorize. Chapter 3, verse 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, at pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na maihayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16. Subalit, gayon na lang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na at ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay nalilito ka sa version ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, pero yung version mo parang magandang balita yung simula, ending mo ang ang Biblia. Okay. Sige, Yana, ikaw last. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Salamat, Ate Yana. So i-check nyo lang yung version para pare-pareho tayo yung sa ang Biblia. Pero yung sa mga kung ang available lang talaga is yung magandang balita, okay lang din naman. Okay. Sige po, so good afternoon at welcome po sa ating Bible study, pati sa mga nanonood sa online. Hi, Tita Che. Diyan pala si Tita Che. Alright. Okay. Hello din sa lahat, no? And
Okay, start na tayo para matapos natin. Hopefully, hanggang 80. So, hi Avril. Nanonood si Avril ngayon. See you sa Sunday, Avril, ha? Ayan, si Tita Bing din kapag nag-online na, manonood naman yun. Okay, so basahin muna natin. Magsisimula tayo sa verse 73. I-share ko na lang po ang aking screen, no? Wait lang po. Ayan, so mag-request ako ng isa nating kasamahan na magbabasa. So, gusto ko marinig ang aking okay. Gusto ko marinig yung pinakamaganda sa amin, magkakapatid. Sige. Wala ko kitang babae. Sige. Anong verse? 73. 73. Luke 1 Yes, verse si Tita Bing. Hi, Tita Bing. Okay, sige, go. 73. Ang pangakong sinumpaan niya sa ating amang si Abraham na ipinagkaloob sa atin na tayong iniligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway ay maglingkod sa Kanya ng walang takot, sa kabanalan at katuwiran sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw. At ikaw, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin, upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu, at siya ay nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Okay. So ito po ang ating pag-aaralan, no? Tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, ikaw po ang aming Ama na nasa langit, soberanya sa lahat at may hawak ng lahat. Salamat o Diyos dahil ang iyong salita ay nagpapakita kung sino ka, iyong mga ginawa at iyong mga gagawin. At tunay nga na ito ang aming kagalakan na makita, Lord, ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagtupad ng iyong mga ipinangako, na may kita namin na ikaw ay totoo at lahat po ng iyong salita ay tunay. At salamat dahil sa aming pinag-aaralan muli ngayon, ikaw ang magtuturo sa amin at tunay ngang magpapalakas, magpapatibay at magtatama sa amin upang aming pamumuhay ay may ayon sa pagkakakilanlan na iyong pong ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, at ikaw lamang purihin. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balik po tayo sa verse 73. So alam ko po yung challenge ngayon, no, sa ganitong oras, medyo at sa ganitong panahon, nakakaantok po talaga. So unahan ko na po kayo. Alam ko po makakaramdam kayo mamaya-maya, no, ng antok. Magtulungan lang tayo na gisingin ng bawat isa at makapag-focus pa rin tayo sa salita, no? Pag-pray natin yung puso na bibigyan tayo ni Lord na higit sa physical na ating mga nararamdaman. Jamie, paki-off yung center stage nyo para makita kayo lahat. Naka-highlight si Ate Arsha, no? Okay, sige po. From verse 73. Ang pangakong sinumpaan niya sa ating amang si Abraham. So, kahapon po ba napag-usapan ba natin ito? No? So, ito yung nabasa natin kahapon sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Kung matatandaan nyo po, ang inihayag ng Panginoon sa pamagitan ni Abraham na siya ay gagawin niyang marami
at ang kanyang mga anak, no, ay pagpapalain niya at sila ang sa pamagitan nila makakatanggap din ng pagpapala ang ibang bansa at iyon nga po ay ang kaligtasan. So, praise God kasi nangyari nga siya, no, natupad nga siya. So, yun po ang ating sa verse 73. Pero baka meron po kayong maidagdag. Ito kasi patungkol to sa Abrahamic covenant, no? Baka yung mga nag-aral po at may nabasa patungkol dito, pwede nyo na po i-share ngayon. Meron po bang mag-share? So, clear na po ba sa atin yung Abrahamic covenant? No? So, maganda rin talaga na mapag-aralan natin itong mga tipan na ito, no, na mas maintindihan natin. Actually po, by the way, announcement lang, meron na po kaming unang na-post sa ating Facebook page. Yun po ay tinatawag na isa po sa mga doctrines of grace. Okay, narinig nyo na po ba yung doctrines of grace? Okay, kung narinig nyo na po yun, para po maalala nyo, nung mga nakaraan po, no, napag-usapan natin yung tinatawag na tulip. Tandaan nyo yung tulip? T-U-L-I-P. Okay? So, yun po ay na-discuss natin, pero alam ko po na hindi natin nabigyan ng diin, no, yung pag-aaral nun. So, ito po, isa sa mga desire ko talaga, na lalo na kayo mga tatay-nanay, maintindihan nyo din yung mga doktrinang iyon. Okay? So, naggawa po kami, ginawa namin yun for 3 days ata. Oo. So, natapos na siya at yun, na-post na po namin sa Facebook. So, I would like to encourage sa inyo, sa inyong free time, basahin nyo po yung post namin, no, sa Facebook. Unang parte po yun, no, Perseverance of the Saints, Part 1. So, pati po sa online, i-visit nyo lamang po ang ating page, Facebook page, at makikita nyo po doon yung post namin patungkol po sa Perseverance of the Saints. So, para po magka-idea kayo, so ito po siya, no? Nag-blur. So, basta makikita nyo naman po yan sa Facebook. Okay? Ayan. So, yan, nakapost po dyan. Okay? So, pindutin nyo lang po ito, see more, and then mababasa nyo na siya. So, dandahanin nyo po basahin at yan nyo din, pag-aralan, no? At maintindihan po natin. So, God willing, next week makakapag-post po ulit kami. So, God willing, gagawin na natin every week, meron tayong post to keep us, informed and matuto tayo. Marami pa po tayong kailangan matutunan actually. So, dinahandahan na natin, sinisimulan na natin ngayon. So, encourage ko po kayo na magbasa nun. Tulad ngayon, di ba? Pinag-usapan natin yung Abrahamic covenant na tinatawag. So, maganda na mas magkaroon tayo ng malalim na pagkakaintindi noon. So, nagpe-pray din po ako na magkaroon tayo ng at least twice a month or once a month na tinatawag na Bible School. Kasi yung pag-aaral, yung gagawin natin, siya, more on theological words or theological na mga terms, ating pag-aaralan yun para mas maintindihan natin. Pero sa ngayon, hindi ko pa alam kung paano gawin. Pero, yun, hoping na si Kuya Jello na maging teacher natin doon. So, mag-uusap pa kami about that. Okay? So, ayun lang. Anyway, kung wala na po tayo maano dito sa verse 73, patuloy tayo sa verse 74. Now, tingnan nyo po ang sinabi na ipinagkaloob sa atin na tayong iniligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway ay maglingkod sa Kanya ng walang takot. So makikita nyo po dito yung purpose, no? At pag sinabi po nating purpose, ito po yung isa sa mga resulta na mangyayari mula doon sa nangyari. Okay? Ano po ba nangyari? 'Di ba? Binabasa natin ngayon yung pagliligtas ng Panginoon. Di po ba?
Ito po ay patungkol sa kaligtasan. At isa po sa resulta o isa po sa kibat or kasama ng pagliligtas is itong resulta na ito. Ano po yon? Ay maglingkod na tayong niligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway ay maglingkod sa Kanya ng walang takot. Okay? Na maglingkod sa Kanya ng walang takot. So, bigyan po natin ng intindihin po natin ano bang ibig sabihin dito na maglingkod sa Kanya ng walang takot. Okay? Kasi alam ko po lahat tayo alam natin ang ibig sabihin ng maglingkod sa Kanya. Pero ang ibig sabihin ng maglingkod sa Kanya ng walang takot. No? So, kung balikan po natin, di ba? Sabi dito, tayong iniligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway. Di ba? Kahapon atin po siyang binigyan ng tiningnan natin kung sino to or kung anong ibig sabihin nito, di ba? Sa konteksto po ng mga Israelita, ay yung mga kaaway po nila is yung mga karatig bansa o yung mga bansa na pilit na sumasakop sa kanila, nakikipaglaban sa kanila. Kasi nga po kung matatandaan ninyo, di ba sa Old Testament, di ba yung binasa natin sa mga kings, ano ba yung issue na meron sila? Di ba? Same issue. Yung may kinakalaban sila na ibang bansa. Di po ba? So sa pagbabasa natin, may kita natin ang konteksto dun sa sinasabi na pagliligtas. Kung babasahin siya plainly, ang masasabi natin, ililigtas mula doon sa mga kaaway. Pero di ba, nung nagpatuloy ang panahon, nakita natin na ito pala ay hindi lang patungkol doon sa pagliligtas mula sa kaaway na literal. But ito din po ay patungkol sa espiritual na kalagayan, hindi lang po ng Israel, but pati ng mga ibang bansa at tayo po ay kasama doon. Di po ba? So, yung kaaway na hindi natin kayang talagang magapi is ang kasalanan. At tanging ang Panginoon lamang ang may kakayanan na gumawa noon. Kaya, kung kaya tayo na iniligtas mula sa kamay ng ating kaaway, maglingkod tayo sa Kanya ng walang takot. So, ano pong ibig sabihin dito na paglilingkod ng walang takot? Sige, Dad. Okay. Bayan, sige. Yung parang ang minaano rito yung wala kang tinatagong kasalanan. Na yun, maglilingkod ka sa Kanya kasi meron kasing paglilingkod na merong kumbaga pakitang lang diba? Ang ibig sabihin dito para sa akin lang, ang naisip ko lang na naglilingkod ka na talagang wala kang tinatagong kasalanan. Yun lamang po. Okay. So sa nabanggit po ni Daddy na yung isa daw sa paglilingkod ng walang takot is yung wala kang tinatago, no? Well, totoo nga naman kapag meron kang tinatago, matatakot ka talaga. Kaya 'di ba mapapansin talaga natin yung mga kasamahan natin na merong tinatago kasi nag-iiba po talaga yung mga actions nila, 'di ba? Ang galing din, no? Kasi kumbaga isa 'yun sa pamamaraan kung saan ma-check din talaga natin yung mga kasamahan natin. Kaya tingnan nyo, 'di ba? Ito na experience ko to dati, no. Takot ako na may lumapit sa akin habang nagse-cellphone ako. Or alam niyo 'yan, yung nakaganon tapos pag may lalapit bigla kang 'Di ba? Bigla kang gagana, no? Tapos dali-daling i-minimize yung mga naka-open, no, mga ganung bagay ba, no? Or takot na takot ka basta may lumalapit na sa cellphone mo, baka tingnan or halukayin, no, yung cellphone. Well, doon isa 'yon sa example na may takot yung tao kasi may tinatago, no? So, gamitin ko lang din po yung sinelidad na paalala po sa bawat isa, no. Bukas, sa Sunday po,
mabibigyan po ng highlight yung mga tinatagong mga kasalanan. So, ngayon pa lang kapatid, kung meron man po sa atin ang may ini-enjoy, no, ng mga tinatago na kasalanan, sana naririnig niyo po ito at hindi po tayo nananatili sa ganyan. Okay? So, okay. Well, thank you Dad, no, sa na-share mo. Pero kung titingnan po natin sa konteksto, no, kung titingnan natin sa konteksto, bakit po nasabi dito na maglingkod ng walang takot? Kasi pwede naman nasabihin na okay, niligtas tayo ng Panginoon, kaya kayo ay maglingkod, di ba? Pero sinabi dito, maglingkod sa Kanya ng walang takot. Ano ba yung situation? Ano ba yung konteksto dito? Bakit sinabihan na walang takot? Di ba? Well, again, kaya kailangan po talaga pag binabasa natin, yung buo talaga yung tinitingnan natin, no? Yung buo, kabuuan. So kung titingnan niyo po dito, kung babalikan po natin yung 71, balik tayo sa 71, no? Sabi dito sa verse 71, okay, verse 71, upang tayo ay maligtas sa ating mga kaaway, you see? Okay? Mga kaaway, at mula sa kamay ng mga lahat ng napupuot sa atin. Okay? Listen to that, ha? Kaaway, napupuot sa atin. Sabi dito sa verse 71, upang tayo ay maligtas mula doon. Okay? Tapos, verse 72, upang ipakita ang habag sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. So ito, isa to sa dahilan bakit po nagpakita or nagligtas ang Panginoon, upang ipakita talaga na tunay siya sa kanyang pangako. Isa yan sa kanyang naging reason. Ang pangakong sinumpaan niya sa ating amang si Abraham. So verse 73, inano dito kung ano yung pangako na binanggit sa 72. Now sa 74, na ipinagkaloob sa atin. Okay, yun ay pinagkaloob, binigay yun, biyaya yun sa atin. Sa kanila, sa mga Hudyo. Na tayo, sila daw, na tayong niligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway, na balik yung salitang kaaway, ay maglingkod sa Kanya nang walang takot. Naririnig niyo po yun? Sinabi po dito yung walang takot kasi kung i-imagine niyo yung situation nila, may mga kaaway sila. Okay? So, di ba, kung isipin niyo ang Israel kasi, sila po ang pinili, sila po ang bansang pinili ng Diyos. Di ba? And alam nila na sila po ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya lang, pag naglilingkod ka, tapos alam mo may galit sa'yo, may mga kaaway na mayat maya pwede kang tirahin, pwede kang atakihin, matatakot po talaga, di ba? Makakaramdam tayo ng takot. Di ba? Pero, sinabi po dito, tayong niligtas, sila sa kanila, sila na niligtas mula sa kamay ng kanilang mga kaaway, ay, ito yung isang dahilan bakit niligtas sila ng Panginoon, makapaglingkod nang wala ng takot. Tindihan niyo po yun? Kumbaga, they can serve freely. Pwede na lang makapaglingkod sila sa Panginoon na malaya, na hindi iniisip na baka atakihin tayo ng ating mga kaaway. Baka tayo ay sugurin mamaya. Naintindihan niyo po yun? So, ang Panginoon ay niligtas sila upang sila ay makapaglingkod ng walang takot. Nakuha niyo po ba yun? So, ibig sabihin, yun po ang dahilan bakit binanggit dito yung walang takot. Now, ang tanong naman, sa spiritual naman na sense, no? Kasi yun, literal po natin yun na pagbabasa. Ngayon, sa spiritual na aspeto naman, ang sinabi po dito na makapaglingkod ng walang takot is may katiyakan na tayo na sa lahat ng bagay ay magwawagi tayo dahil ang Diyos ay ang siyang nagligtas at ang magliligtas
sa atin. 'Di ba kasi nga sino po ba yung binabanggit na kaaway or ano pa ba yung binabanggit na kaaway? So 'di ba 'yun po yung sa kasalanan. 'Di ba? Kasalanan. At niligtas tayo ng Panginoon and so we can serve God na wala nang takot. Ano ba yung mga ano ng kalaban sa atin? Ano ba yung mga atake ng kalaban sa atin? 'Di ba? Ang atake niya talaga is yung patungkol sa kaligtasan. Pero tayo na niligtas na, wala na tayong takot na ay baka hindi ako maligtas, hindi pa ako ligtas. Kumbaga meron na tayong assurance, no? We have this assurance dahil ito ay ang kaligtasan ay mula lamang sa habag, no? Sa awa at ito ay kaloob ng Panginoon sa atin. So ganun na po ang ating paglilingkod, wala nang takot, no? And kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, alam natin na may hawak doon na yung ating Panginoon. So, yun po yung makikita natin dito, no? Bakit sinabi ng walang takot? Okay? Sige po, pero yun, maganda na mga na-share po yun. Kayo po, ano pong may share nyo sa inyong nabasa, no, mga napag-aralan? Si Yana kasi kagabi parang maraming ano. Sige Yana, ikaw, share mo naman. Okay na? Sabi niya. Anyone, yung iba naman po. Without fear, no? Nang walang takot. Kasi 'di ba? Ano ba yung bagay na dapat nating katakutan? I think mag-agree tayo, ang isang kinakatakutan natin is yung ang tawag sa Tagalog nito. We will end up sa kapahamakan. 'Di ba? Ayaw nating mapahamak. 'Di po ba? So, you see, sabi dito, niligtas kayo ng Panginoon, kaya yung pagsisilbi niyo, wala nang takot, no? We have no fear. Kasi ligtas na no? At ang Panginoon ay tapat sa kanyang pagliligtas. Now, sige, para mas mabigyan po natin ng sabi dito sa verse 75, sa kabanalan at katuwiran sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw. So kung babasahin natin buo yung 74 at 75, ganito po yung pagkakasabi. Na ipinagkaloob sa atin na tayong nililigtas mula sa kamay ng ating mga kaaway ay maglingkod sa Kanya nang walang takot sa kabanalan at katuwiran sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw. So ano po ang sinasabi dito ng ating Panginoon? So ganito yung paglilingkod sa Panginoon, walang takot. Sa kabanalan at katuwiran sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw. Ano po ba? Ano ba ibig sabihin ng kabanalan at katuwiran? Yan. So ano muna natin? Bigyan natin ng kahulugan, no? Para mas maintindihan natin yung application patungkol sa kung ano yung pinapahiwatig nitong verse. So ano po ba yung kabanalan? Kabanalan. Sige. Anyone, ano po yung kabanalan? Kabanalan. Ano yung kabanalan? Pagiging ganap.
Pagiging ganap? Sakdal. Ganap is di ba? Hindi. Justified, parang ganon. Sakdal is perfect. Na? So, pag sinabi mong banal, perfect, parang ganon. Sige. Anyone pa? Baka may maidagdag pa. Ano ba yung kabanalan? Kabanalan, ibig sabihin po ng kabanalan ay pagiging ano? Pagiging iba. Okay? Or, ibig sabihin, natatangi. Okay? Ibig sabihin, hindi ka katulad. Wala kang katulad. Walang katulad. Okay? Ibig sabihin po nito, hindi gumagaya sa pamamaraan ng mundo, bagkus makikita ang debosyon natin na nasa Diyos lamang. Okay? So, kung i-connect natin, tayo ay maglilingkod sa Panginoon, sabi diyan, nang walang takot sa kabanalan, no? Ibig sabihin ng paglilingkod sa Panginoon ay yun nga yung pagiging yung separate. Sige, Jamie. Ara daw. Ano po kasi, yung sa yung maglingkod ng walang takot. Kasi po 'di ba, bali yung situation po kasi natin dahil sa kasalanan po natin, yun yung nagdi-divide kumbaga para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Then ayun lang, na ko lang din siya kasi sa 72 upang ipakita ang habag sa ating mga magulang, which is alam naman natin na hindi lang para ipakita yun sa mga ninuno natin o sa mga dati-dati pa na Diyos siya, na makapangyarihan siya, kumbaga para sa atin din. Then ngayon, dahil sa habag ng Panginoon, ngayon makakapaglingkod na tayo sa Panginoon. And dito sa verse 75 po, kumbaga parang connected siya sa kabanalan at sa katuwiran. Kasi nga, yun nga, hindi nga tayo nakapag-serve sa Panginoon dahil nasa kasalanan natin na ginagawa. Ngayon dahil pinadala niya yung kaisa-isang anak niya, doon na po tayo nakakapagpuri or nakakapaglingkod sa Panginoon nang walang takot. Amen. Thank you po, Ate Ara. Kasi tunay nga naman, kasi itong binabanggit dito ni Zacarias is patungkol talaga to sa, yun nga yung verse 68, no? Yung pinupuri niya ang Diyos dahil sa kanyang pagbisita at pagliligtas. So, kumbaga, itong binabasa natin, it's all about kaligtasan, no? And resulta po ng kaligtasan is yun nga, sinabi ni Ara, maglilingkod or makakapaglingkod sa Panginoon nang walang takot. And napakaganda kasi sinunod doon yung salitang sa kabanalan at katuwiran. Bakit po? Kasi, salamat Ara sa pag-share nun. Kasi, kung tayo po'y maglilingkod sa Panginoon, at ang standard ng paglilingkod sa Panginoon ay naaayon po yan sa kanyang kabanalan. Naaayon yan sa kanyang katuwiran. So if tayo ay maglilingkod sa Kanya in the standard of His righteousness and His holiness, nakakatakot po. Why? Bakit? Kasi the standard na meron ng Panginoon is hindi talaga natin kayang ma-achieve. Di po ba? Diba? At dahil po yun sa kasalanan. Even without sin, hindi po talaga natin kaya. No? Pero dahil po tayo ay niligtas ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang habag at ng kanyang awa. Yun din po ang nabanggit 'di ba sa mga binasa natin
At para ipakita, 'di ba? Para ipakita ang kanyang awa, 'di ba? Sabi ni Ara kanina, hindi lang po 'yun sa mga magulang, but yes, para po 'yun sa lahat ng mga pinangakuan, sa lahat ng mga pangako, okay? So, dahil sa kaligtasan na 'yon, we have now the confidence, 'di ba? Yung last Sunday, meron na po tayong kasiguraduhan na pumunta or pumasok sa santuario ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Hindi na po tayo matatakot dahil sa Kanyang kabanalan at sa Kanyang katuwiran. Sabi nga ni Daddy kanina, tayo po ay inaring ganap na. Di ba? We have been justified sa pamagitan ng kamatayan, sa pamagitan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, again, yes, lingkod na tayo sa Panginoon nang walang takot, na may kasiguraduhan na sa kabanalan man at sa katuwiran man ng Panginoon, pasok na tayo. Again, hindi dahil sa ating kabanalan at hindi dahil sa ating katuwiran, pagkus dahil sa isinalin na kabanalan at katuwiran na nagmumula sa Panginoon. Sa kaligtasan, sa biyaya, tayo ay naligtas. Diba? So, we are now without fear. Hindi na yung tulad ng mga naglilingkod na, baka pag magkamali ako, mamatay ako, lagot ako. Diba yung mga ganun ba, no? We are now without fear. Bakit po? Kasi nga, babalik tayo. Ano ba yung kaaway? Ano ba yung kaaway na binabanggit dito? Ang kaaway po na yun nga binabanggit na hindi natin kayang matalo is yung kasalanan. 'Di ba? Pero tayo po ay niligtas na mula sa ating kaaway. You see? Tayo po ay niligtas mula sa ating kaaway, and now tayo po ay maglilingkod sa Kanya nang wala nang takot. Kasi hindi na tayo guilty, 'di ba? Hindi na tayo guilty. Bakit? Kasi tayo inari ng ganap. Diba? Kaya nga may sinabi dyan, sa harapan niya. Diba? Sa harapan niya, sa lahat ng ating mga araw. So, ibig sabihin dito, for all eternity. Diba? Diba? So, yan po ang resulta ng pagliligtas ng Panginoon. Okay? So, salamat sa Panginoon na tayo ay niligtas niya. And so, yun nga po, no, kanina, binabanggit ko po yung salitang banal at kabanalan at katuwiran para po mabigyan lang kayo ng idea about it. Pag sinabi po nating kabanalan, yes, ito po ay patungkol sa pamumuhay ng walang pagtatago ng kasalanan, pamumuhay na matuwid, pamumuhay na sumusunod, pero ang the greater definition or kahulugan po talaga ng kabanalan is yung pagiging iba. Yung natatangi. Yun po talaga ang kabanalan. Tulad ng Panginoon, siya'y banal. Why? Kasi siya po ay natatangi. Diba? He is not like man, he is not like human, he is not like the creation, but siya ay natatangi. Siya ay banal. Tindaan niyo po yan? Siya ay banal. Diba? At sa atin naman, sa ating paglilingkod sa kabanalan, tandaan nyo po, ito, again, theological term, may dalawa pong klase, no? Sa ating kabanalan, may dalawa. Una is yung positional sanctification. Pangalawa naman is progressive sanctification. Diba? Sanctification is pagpapabanal. Okay? Pagpapabanal po yan. Okay? Now, meron pong dalawang uri ng pagpapabanal. Positional and progressive. Okay? Yung positional po na sanctification o yung pagpapabanal, ito po yung time na tayo po ay iniligtas na ng Panginoon. Okay? Tayo po yung mga anak na. So, sa salitang posisyon, no? Sa harapan ng Panginoon, in our position, nasa posisyon na po tayo na tayo ay iba na din sa mundo.
Kasi niligtas na po tayo ng Panginoon, di po ba? So yun po ay positional sanctification. Meron din namang progressive sanctification. Ano naman yung progressive sanctification? Ito po naman ay patungkol sa gawin ng ating pamumuhay. Na kung saan, sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon at sa patuloy natin na pagpapasakop at pagsunod sa kanyang salita, tayo po ay nababago araw-araw, nawawala, na ano na po natin, no, na itatapon na po natin yung mga kasalanan na nagpapabigat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Naintindihan niyo po yon? So, yun po yung sa kabanalan, no? May dalawa po yan na uri, positional at saka progressive. So, yung pangalawa naman po is yung katuwiran. Ano ba yung katuwiran? Ano ba yung pagiging matuwid? No? Ang katuwiran po ay ang kalagayan ng taong inaring ganap na sa harapan ng Panginoon. So yung katuwiran po is yung status, kalagayan. Status, okay? Kung makikita nyo, yung pagiging banal ay meron siyang aspeto sa pamumuhay. Okay? Na mamumuhay ka na hindi na umaayon sa gawin ng mundo, but namumuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung progressive sanctification. But yung sa katuwiran naman, ito ay yung kalagayan, status mo, kumbaga, okay, ng tao na inaring ganap na sa harapan ng Panginoon. So, ibig sabihin po, yung katuwiran po siya, sige, magbigay po ako ng analogy, no? Parang ganito, di ba maganda example? For example, si Pedro. For example, Pedro ang pangalan, no? Siya po ay itinalaga bilang kapitan ng Kapkabin. Okay? Siya ay kapitan na ng Kapkabin. So yun po, yun yung yun yung kalagayan niya, title niya. Siya ay kapitan. Tindihan niya? Siya ay kapitan. Yan po ay maihango natin sa katuwiran. Yun nga yung posisyon ba? Ano bang estado mo na, kumbaga? Okay, ikaw ay kapitan na ngayon. Now, yung pamumuhay niya, na ginagampanan niya yung pagiging kapitan, araw-araw, pupunta siya ng office, ginagawa niya yung tungkulin niya, iba siya sa ibang tao, kasi ang ibang tao, hindi pumapasok sa barangay hall, di ba? Ay sa, nasa bahay lang. Siya, pumupunta siya doon. Iba siya, naiiba siya. Tapos gumagawa siya ng mga bagay na hindi katulad ng ginagawa natin na mga wala namang katungkulan sa barangay. And then, so yun ay mahihalin tulad natin sa pagiging banal. Okay? Naintindihan nyo? So ang katuwiran pala is yung estado natin, yung kalagayan natin, na tayo ay pinatawad na. That's our position, kumbaga. Parang related siya sa positional sanctification, yung katuwiran. Okay? So ibig sabihin, tayo naglilingkod sa Panginoon nang wala ng takot, sa katuwiran, kasi tayo po ay inaring ganap na, no? Hindi na tayo kino-consider ng Panginoon na mga kaaway, but tayo na ay kino-consider niya na bilang mga anak, bilang mga alagad, no? Bilang kaparte ng kanyang sambahayan, bilang kaparte ng kanyang kaharian. Okay? So, gano'n na po tayo naglilingkod sa Panginoon. And again, yan po ay sa lahat ng ating mga araw. So, for all eternity. Di ba? At even dito sa buhay natin dito sa mundo, gano'n na po dapat ang ating pag-iisip na tayo namumuhay bilang lingkod ng Panginoon. No? Kaya't namumuhay tayo, naglilingkod tayo sa Kanya na may kabanalan. No? At nakikita talaga sa atin na tayo yung mga matuwid na. Kasi nagre-reflect siya sa ating mga buhay. No? Kaya nga, di po ba sinasabi natin lagi, no, yung pamumuhay natin, paano ba natin siya ipamuhay na hindi tayo umaayon sa kung ano po ang kilos, kung ano po ang normal sa mundong ito. Kasi naglilingkod na tayo sa kabanalan at katuwiran. Okay? Sana naging clear po iyon. Okay naman po? Naintindihan nyo naman po? Okay? Sige, so patuloy tayo sa verse 76.
Sabi dito, at ikaw anak. So ngayon si Zacarias, siya ay nagsasalita patungkol naman kay Juan Bautista. Ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan. So ano pong pinapakita dito? So ito po yung sagot sa Luke 1:66, no? 'Di ba? Ano ba yung sinabi sa Luke 1:66? Ano ang mangyayari? Ano bang mangyayari sa batang ito? 'Di ba tandaan niyo 'yon, yung tanong nila, tanong ng mga kapitbahay at kapamilya, 'di ba? Anong sabi? Ito po ang sagot. Ikaw ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. At ano po ang gagawin niya? Siya po ay mauna sa Panginoon at ihahanda ang kanyang daan. Okay? At alam niyo po ba, ito pong sinabi dito ni Zacarias ay matagal na pong naitakda or matagal na pong naitalaga. Mababasa po natin yan sa Malakay chapter 3 verse 1. Diba? Malakay chapter 3 verse 1. Sabi po dito, narito, sinusugo ko ang aking sugo. You see? Sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda, listen carefully, upang ihanda ang daan sa unahan ko. So, 'di ba binigyan na ng job description. Yung sugo ay isusugo niya upang ihanda ang daan niya. You see? Narinig niyo po 'yon? At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating. So, ibig sabihin, again, kapag dumating na ang sugo, darating na din ang Panginoon na siyang magliligtas sa kanyang mga inililigtas. Tindahan nyo? So, ito rin po ang nangyari sa verse 76, no? Itong binabasa natin sa verse 76. Ito din po ang sinabi ng anghel. Actually, sinabi na to ng anghel. Mababasa natin yan sa verse 17. Ano bang sabi sa verse 17? Sabi dito, siya'y lalakad sa unahan niya. You see? Siya ay lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang, so ano ba yung paghahanda? Di ba sabi sa verse 76, upang ihanda, di ba? Ang daan ng Panginoon. Paanong paghahanda? Ano ba yung paghahanda na gagawin dito? Papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga suwail sa karunungan ng matuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. Okay? So, ito po yung ministeryo ni Juan Bautista, paghahanda sa daan ng Panginoon. So, para po mas maintindihan natin, ibig sabihin po kasi nito, related to siya sa tanong ko po nung nakaraan. Saan ba tungkol ang mensahe ni Juan Bautista? Ano ba yung pinipreach ni Juan Bautista? Tandaan niyo po ba? Ano yung pinipreach niya? Sige, sino po nakakatanda dito? Ano yung pinipreach ni Juan Bautista? The message of or the baptism of repentance. Yes. No? So, ang message po na pinipreach po ni John the Baptist is the baptism of repentance. Okay? Now, ano po ba yung repentance na, ano ba yung message ng baptism of repentance? So, yung message po niyon is 77. Verse 77. Okay? Okay pa po ba kayo? Uy! Bayan, uy! Okay? Verse 77. Verse 77. Upang magbigay ng kaalaman. Diba? Ito po yung message. Upang magbigay ng kaalaman sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Okay? Magbigay ng kaalaman ng kaligtasan. Hindi po siya yung nagbibigay ng daan para sa kaligtasan, but ang binibigay niya is yung kaalaman ng kaligtasan. Naintindihan niyo po yun? Ito po ang bautismo
ng pagsisisi. Okay? Ito yung bautismo ng pagsisisi. Ito ang mensahe ng pagsang-ayon. Ito na po, binibigay ko na po sa inyo. Sige, basahin natin yung Mark chapter 1 verse 4. Sabi po dito, si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Okay? Ito bang message na to is yung nagbibigay ng kaligtasan? Well, kung titingnan nyo po, kung babalikan natin yung 77 or yung 76, no? 76 pala. Anong gagawin niya upang ihanda ang daan, no? Ang kanyang daan, ang daan ng Panginoon. Okay? Ang daan ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng daan ng Panginoon? Ihanda ang daan ng Panginoon. Ito para maano ko po kayo, para matest lang po natin kung natutulog po ba kayo o nakikinig. Nasabi na po yan kanina. Anong ibig sabihin na upang ihanda ang kanyang kanyang daan? Ano 'yon? Kumbaga ano ba 'yon? Yung ano ba yung asfalto mo yung daan? Yung ba 'yon? Yung po ba 'yon? Ano ibig sabihin ng upang ihanda ang kanyang daan? Pinasa ko po yung kanina. Ibig sabihin po nun, mababasa natin, okay, ulitin natin. So you see, ganito po talaga dapat tayo mag-aral, okay? Huwag tayong magbigay ng sarili nating definition. Kapag may salita po, hayaan nyo po ng salita ng Panginoon ang magbigay ng interpretation. Anong ibig sabihin itong, hindi nyo po ba yung natanong? Kasi ako po matagal na po, kahit nung nasa college pa ako, pag nababasa ko to, ibig sabihin handa kayo. Basta inisip ko na lang, ihanda niya. Basta okay na yon. Okay? Pero ngayon, hindi ko po ahayaan na may ganun po tayong mga tanong sa ating mga tainga. Hindi, mga pag-iisip. So, ang paghahanda po ng kanyang daan ay mababasa po natin sa Malakay 3:1. Sabi ko nga, binasa ko po kanina. Tingnan nyo po. Narito, sinusugo kong aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. You see? Upang ihanda ang daan sa unahan ko, at ang Panginoon ninyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. At ito na yung sagot. Ang sugo ng tipan na inyong, ito ba yun? Sorry, hindi pala. Teka lang sorry, yung isa pala, yung Luke. Sorry. Diana kasi. Yung Luke 1:14 pala. Luke 1:14. Ito pala yun. Take two. 14 ba yun? 17. Mali ulit. 17 pala. Okay. Ito po yun. Pakinggan nyo. Siya'y lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang, ito na yun. Ito yung ibig sabihin ng paghahanda ng daan ng Panginoon. Papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. Okay? Ano pong ibig sabihin nun? Tandaan niyo po ba yung sa natin sa verse 17 na ito? Ano bang ibig sabihin nito? 'Di ba? Ang ibig sabihin po nito is yung pagbabalik ng kanilang loob, no? Sa kautusan at sa salita ng Panginoon. 'Di ba? Well, at ito po kasi ang sinasabi dito na sa mensahe ng pagsisisi na sinasabi ni Juan Bautista, ito po yung mensahe na kung saan sila po ay sasang-ayon na siya na tao ay nagkasala at nangangailangan ng pagliligtas dahil hindi niya ito makakamtan sa pamagitan ng kanyang sarili. Kung kaya't sila'y maghihintay sa darating na tagapagligtas. Naintindihan niyo po yun?
So ibig sabihin na itong bayang inihanda sa Panginoon, ito po yung mga tao na sa pakikinig nila, okay, listen, sa pakikinig nila ng mensahe ng baptism of repentance, okay, the message of repentance, nung narinig nila yon, na naintindihan nila sa kanilang mga sarili na ako ay makasalanan at ako ay nangangailangan ng tagapagligtas at ako'y maghihintay sa darating na tagapagligtas. Ganun po yung paghahanda na sinasabi dito. Kasi nga, di ba, sugo lang siya. Parang kumbaga, sasabihin ko, oy, sa Irene, ikaw, nagkasala ka sa Panginoon at ikay ganito, ganyan, at kailangan mo ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas ay darating. Parang ganun. And then Siren, realize, ganito, ganyan. Kaya naghihintay sila doon sa darating na tagapagligtas. Kaya nga sabi dyan sa verse 17, upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. At alam niyo po ba sino itong mga nakalaan sa Panginoon? Sila po yung mga naniwala. Nung dumating na ang tagapagligtas. One of the example, alam niyo po ba, kasi inahanda ko po yung mensahe para sa Sunday. One of the example, ngayon ko lang din napagtanto, si Peter po pala, si Pedro, ang unang time na nag-meet sila ni Jesus Christ is doon po sa Jordan. Nung nagpipreach po si John the Baptist ng message of repentance. Nandun din po ang Panginoong Hesukristo, nandun din po si Pedro. Pero hindi niya po tinanggap pa ang Panginoong Hesukristo at that time. Pero narinig niya yung message ni John the Baptist, which is the message of repentance. At nung bumalik na sila sa Galilea at doon na nagpunta ang Panginoong Hesus, di ba? Dali-dali, nagsabi sila, susunod ako sa iyo. Why? Ano ba yun? Parang, di ba? Kung isip mo, kung babasahin niyo yung tinawag ni Jesus ang kanyang mga disipulo, di ba? Dali-dali silang pumunta. Hindi po yun dahil, robot sila, okay, I will follow you. Hindi. Kasi narinig nila yung mensahe. Narinig nila yung message of repentance na inihayag ng sugo, which is si Juan Bautista. Kaya nung tinawag na sila, dumating na ang tagapagligtas, isa sila sa mga taong inihanda na nakalaan para sa Panginoon. Naintindihan niyo po yan, mga kapatid? Okay? Yun po yung paghahanda, yun po ang ginawa ni Juan Bautista. Di ba? Hindi ba kayo nahiwagaan nung binasa niyo yung Matthew, Mark, Luke dyan? Ano ba ito? Bakit sumunod agad sila kay Jesus Christ? Hindi naman nila alam pinagagawa ng tao. Bakit sumunod? Di ba hindi kayo nanonon? Now, we have the answer. Ito na yung sagot. Kasi merong naghanda sa kanila. Okay? Mga kapatid, naririnig niyo po ba yon? Okay? Praise God, no? Kasi actually, hindi ko po yun inaral. Napag-connect ko lang kasi kanina nabasa ko. You see, the Holy Spirit, tinuturuan talaga tayo. You see? No? Now, balik tayo. Tapusin na natin to, okay? Okay lang po, tapusin na natin. Verse 78. Sabi dito, sa pamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway, buhat sa itaas ay sumilay sa atin. Now, anyway, tingnan po natin tong dahil o sa pamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos. Ito lang po talaga, dito po talaga nagmumula or nanggagaling ang kaligtasan. Hindi po dyan sinabi dahil si Normita tuloy. Hindi sinabi niya na dahil ano pa pangalan ni Lola, Lita? Si Erlita. No, hindi sinabi niyan sa pamagitan ng nakita ng Panginoon na si Erlita tatanggap sa kanya kaya siya niligtas. Hindi po dahil doon eh. 'Di ba? Dahil po lamang sa magiliw na habag ng Diyos, tayo po ay niligtas. Kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin. Sino ba tong bukang liwayway? Sino ba yung araw na ito? Ito po ay si John 8:12. John 8:12. Okay.
Kaya nga, gaya nga po na sabi kanina, sagutin po natin siya sa salita, no? John 8:12. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw sa sanlibutan. Okay? So siya yung binabanggit po dito na bukang liwayway na mag-iilaw. Okay? Iyon po si Jesus. At verse 79, upang bigyang liwanag. You see? Upang bigyang liwanag. Ano bang nagbibigay ng liwanag? Siyempre yung ilaw. 'Di ba? Sino ang ilaw? Ang Panginoong Hesukristo, upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ng kanyang mga paa sa daan ng kapayapaan. Now, verse 79 is a very wonderful verse. Ano pong ibig sabihin ng mga nakaupo sa kadiliman at lilim ng kamatayan? Di ba? Dati, inaano ko lang din po ito, no? Nilalagpasan ko lang kasi hindi ko alam. Pero aralin natin. Anong sinabing bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan? Siguro yung nakaupo sa kadiliman, maintindihan natin, kailangan talaga ng liwanag kasi madilim nga doon. Pero again, yan ay literal na pagkakasagot. Pero biblical na pagkakasagot, ano bang ibig sabihin ng mga taong nakaupo sa kadiliman? Yung hindi sumasampalataya sa Kanya. Okay, yes, ito po sila yung mga hindi sumasampalataya at tayong lahat po yun, dati, no? Kasali tayo dito, mga hindi sumasampalataya. Kaya lamang tayo po ay nabigyan ng liwanag kung kaya tayo ngayon ay sumasampalataya na. Actually, yung sinabi po ni Lola Lita na sumasampalataya na, ito po yung mga tao na ang mga paa ay napatnubayan sa daan ng kapayapaan. You see? Okay? Kasi ang kapayapaan po na binabanggit dito ay ibig sabihin kapayapaan sa harapan ng Panginoon. Kasi tayo po yung mga kaaway niya. Tayo po ay mga rebelde sa Panginoon, mga kaaway. Pero tayo po ay nakakita ng kapayapaan, nakatanggap ng kapayapaan dahil nga tayo ay binigyan ng liwanag niya. At yung mga paa natin, yung mga pamumuhay natin ay ngayon nasa daanan ng kapayapaan. Dahil tayo po ay kasama niya na. Makakasama na natin siya. Pero again, balik tayo. Sino yung mga nakaupo sa kadiliman? Okay? Sila po ang mga alipin sa kasalanan. Yes, tama po yung sinabi ni Lolita, mga hindi nananampalataya. Pero again, kailangan natin siya sagutin in a biblical way. Okay? Sila po yung mga alipin sa kasalanan. Bakit ko po nasabi yon? Dapat meron tayong sagot. Basahin natin ang Romans 6:17. Ano pong sabi sa Romans 6:17? Tapusin na lang po natin ha, malapit na. Romans 6:17. Sabi po dito, ngunit salamat sa Diyos, bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taos-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo. And then sabi po sa Psalms 107 verse 10, tingnan natin. Psalms, mga awit, 107 verse 10. Ito na. Dapat pala itong inuna kong binasa. Ang ilan ay nakaupo sa kadiliman. You see? Okay? Ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala. You see? Ito, nabibigyan na tayo ngayon ng definition. Sino ba itong mga nakaupo sa ano yun? Nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Ito ang makakatulong sa atin to answer that. Ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at anino ng kamatayan, sila yon. Sino yon? Mga bilanggo sa kahirapan at mga tanikala. Ito ba? Uy, ang ganda naman ng batang yan. Okay, sorry. Ito ba sila ay, yun nga, yung mga literal ba na bilanggo? Literal ba yun na bilanggo? Kaya po pala, binasa ko kanina yung Romans 6:17. Kasi yun po yung binabanggit doon na bilanggo. Sino yung mga bilanggo?
Ito po, ito po yung bilanggo. Bagamat kayo dating alipin ng kasalanan. So, ibig sabihin po ng mga nakaupo sa kadiliman, ito po sila ang mga alipin sa kasalanan. At tayo po yun. Lahat po ng tao. Lahat tayong tao. Magkaiba din po ang ibig sabihin ng lilim ng kamatayan. Okay? Anong ibig sabihin ng lilim ng kamatayan? Okay? So, ito po, tandaan nyo po na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ay tungo sa kamatayan. Tayo po ay patungo sa kamatayan, hindi lang physical, but sa spiritual din. Sa makatuwid, ito ay maaaring magkahulugang tayo ay nabubuhay, ngunit tayo ay patungo sa kamatayan dahil sa ating kasalanan. Bakit? Bakit po natin nasabi yon? Ang ibig sabihin po ng nakaupo sa lilim ng kamatayan, ibig sabihin po nun buhay tayo physically, pero tayo po ay patungo sa spiritual na kamatayan. Why? Alam niyo po bang ibig kahulugan ng shadow? Di ba? Ang anino po or ang lilim ay ginagamit po sa pagpapakita na ang isang bagay na nakikita mo ngayon ay example, represent shadow lamang ng kung ano po yung mangyayari talaga. So pag sinabi mong sa lilim ng kamatayan, nasa ano ka, nakikita mo na ikaw ay patungo sa kamatayan. Okay? So, siya po ang nagbigay ng liwanag upang tayo na dati ay patungo doon ay ngayon ginabayan na sa daan ng kapayapaan. So, yun yung pagliligtas. Di ba? So, last verse 80, lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu at siya ay nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. So, bibilisan ko na lang po. Ito pong sinabi dito na lumakas sa espiritu, ibig sabihin po nito is yung empowered, no? Empowered. Ibig sabihin si Juan Bautista ay lumaki po na puspos po ng espiritu. At tingnan nyo po, siya po ay nasa ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Ano pong pinapakita dito? Siya po ay namuhay na nakahiwalay sa lipunan. Hindi umayon sa pamumuhay ng lipunan, isang halimbawa ng pagiging banal na sa espiritual na aspeto. Ito ang nauna ng sinabi ng anghel kay Zacarias. So ito pong nangyari dito sa verse 80, na siya'y namuhay sa ilang. You imagine that? Mamuhay ka sa disyerto. Di ba? Mula nung time na kaya mo ng sarili lang ikaw, namuhay ka sa disyerto, hanggang sa dumating yung time na siya ay magpakita sa Israel. Ilang taon po kaya siya nung nagpakita siya sa Israel? Kung alam niyo po ang edad, kung kailan nag-start si Jesus Christ sa ministry niya, alam niyo din po ang edad ni Bautista nung siya ay nagsimula sa pagpapakita niya sa Israel. Yes, 30 years old. Okay? So imagine that, siguro simula 12 years old or 13 or 17 years old nandun na si John sa ilang. And hanggang umabot sa 30 years old. At ito'y sinabi na po talaga. Sabi dito ng anghel, sapagkat siya'y magiging dakila sa harapan ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. So you see, makita nyo dito yung separation niya talaga, no, sa kanyang pamumuhay. Okay? So, ayun lang. Yun lang naman ang ating makita dito sa verse 80. Yun na lang. Kasi 5:40 na. So, ayun po, maraming salamat. Natapos na natin ang chapter 1. So, next week po, ang atin na pong aralin ay John, no? John chapter 1 verses 1 to 14. 1 to 14. Okay? Sige po, mag-closing prayer na po tayo. Let us pray.
Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita, sa iyong mga itinuro ngayon. Naway, kahit po nagmamadali kami, panalangin ko po na yung mga itinuro ngayon ay maging pagtuturo sa bawat isa at maging babala din po sa bawat isa. Naway, indeed, ang kapangyarihan mo ay magre-rest sa mga tao na iyong pong niligtas, na mamumuhay talaga sila na naayon po sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas sa amin sa pamagitan ng iyong magiling na habag. Salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung mga nanay, tatay po, wala po muna kayong BS. Wala po sila Tito Bong mamaya. So mga tatay, nanay, wala po muna. So see you po bukas, no? 7 p.m. Bye-bye. God bless. Ingat po. Thank you.